Blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Isang pagpalang umaga po sa manonood ng live at ng replay. Ayan. Anak, dala mo ba yung phone mo? Opo. I-share mo yung ating live para kasama ko po ang aking anak kasi kami ay aawit. Ayan. Dahil mas maganda yung kanyang boses. Mas tama yung tono. Ayan. Kaya kailangan ko ng import. Okay. Wait lang ha. Parang buhok na pumasok sa mata ko. Ay, yung bangs ko yata yun. Haba ng bangs ko. Okay. Today is Friday, weekends, and last day ng ating series na God's Channel of Blessing. Kaya ang aming aawitin po ay ito yung sabi ko, awitin natin yung Make Me a Channel of Blessing. Yan. Malamig dito sa kwarto mo, no? Yan. Okay. Ilagay mo na lang dito para mas kita natin. Is your life a channel of blessing? Is the love of God flowing through you? Are you telling the lost of the Savior? Are you ready service to do? Make me a channel of blessing today. Make me a channel of blessing, I pray. My life possessing, my service blessing. Make me a channel of blessing today. Is your life a channel of blessing? Are you burdened by those who are lost? Have you urged upon those who are straying the Savior who died on the cross? Make me a channel of blessing today. Make me a channel of blessing, I pray. My life possessing, my service blessing. Make me a channel of blessing today. Is your life a channel of blessing? Is it daily telling for Him? Have you spoken the word of salvation to those who are trying in sin? Make me a channel of blessing today. Make me a channel of blessing, I pray. My life possessing, my service blessing. Make me a channel of blessing today. We cannot be channels of blessing if our lives are not free from all sin. We will barriers be and a hindrance to those we are trying to win. Make me a channel of blessing today. Make me a channel of blessing, I pray. My life possessing, my service blessing. Make me a channel of blessing today. Amen, amen. Thank you. A blessed morning sa ating mga kasama sa umagang ito. A blessed morning kay Ate Rose at gayon din kay Ading Shirley at sa lahat ng mga kasama ninyo sa inyong tahanan. I-check ko pa nga kasi baka
Ayun, tama. Okay. Si Ate Rose and si Ate Shirley. At ayan, sa lahat ng inyong mga kasama ngayon, sa saang lugar man kayo nandoon. Ayan. So, bago tayo magsimula, hilingin natin ang aking anak na si Christina. Pangunahan tayo sa ating opening prayer. Ang bawat isa po ay umuko, pumikit at tayo panandali ang manalangin. Ama namin, Diyos na mapangyarihan sa lahat, Ama, may-ari ng aming buhay at kalakasan. Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na to. Umaga na kami inyong ginising, anang may kasiglahan at kasiyahan, Ama, at kalakasan ng aming pangangatawan. Pinagpapasalamat din po namin sa inyo ang lahat ng biyaya at pagpapala na lagi namin natatanggap. At sana po sa aming tatalakaying mga aral sa umaga na to at ang inyong anak na gagamitin na magpapahayag nito ay inyong basbasan, Ama, at pagpalain. At tulungan mo, Ama, na maging silbi ito na aral sa buhay ng bawat isa sa amin. At pinagkakatiwala ko rin po sa inyo, Ama, ang mga kapatid namin ngayon na nanonood nito at manonood pa ng replay nito, Ama, ang mga makakapakinig. At sana po, ilayo mo kami ang bawat isa sa mga sakit at anumang mga sakuna sa mundo po na ito, Ama. Nilalapat ko rin po sa inyo yung mga kapatid namin na mga may dinaramdam o mga may mga sakit. Hapusin niyo po sila ng inyong mapagpagaling na kamay, Ama. At kayo na pong patuloy na magpalakas po sa kanila. At gayon din po mga kapatid namin na may mga biyahe, nasa biyahe, mga nag-aaral, mga nagsisipagtrabaho, kayo na rin po ang magprotekta sa kanila at sumama, Ama. At sana po sa aming gagawin buong maghapon ay gabayan mo po kami na ito'y maging successful, maging maayos, Ama, ng naaayon po sa inyong kagustuhan. At sana po patawarin mo rin kami sa lahat ng aming nagagawang kasalanan, lihim o hayag man po ito. Ito lang rin po yung aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Ayan. Muli, a blessed morning sa atin. At katulad nga ng sinabi ko kanina, today is the last day din sa ating 5-day series nitong ating topic na God's Channel of Blessing. No, ito yung ating theme, no, nitong week na to, God's Channel of Blessing. Pero yung title nitong ating topic na ito ay Flowing Grace. Ayan, Flowing Grace. So ngayon dito sa day 5 natin, no, yung ating topic o pag-uusapan ngayong day 5, ang title is Living a Life of Overflow. Ayan, teka pala, nakalimutan ko anak yung notebook ko. Pakuha nga ako yung pink na notebook para mag-recap muna tayo, no? Kasi itong nakaraan, no, hindi ko siya naisulat dito sa notebook, nandito lang siya sa phone. Kaya, yung mga nauna natin na topic ay nandito sa notebook. Ayan, thank you. Thank you, anak. Okay. So, recap muna tayo bago ang lahat. Ayan. So, yung ating first day ay ang pamagat ng ating topic ay the source and the stream. Ayan. Yung pinagmumulan ng mga biyaya natin, no? So, are we connected, no? Sa ating, sa source, which is ang ating Panginoong Diyos. And, day 2, blessed to be a blessing. So, yung willingness natin, no? To be a blessing to others, no? Andoon ba yung willingness natin na tayo ang maging source, no, nitong pagpapala? And kung tayo ay willing, no, merong reward, no, para sa mga tao, no, na nagiging daluyan ng pagpapala. Yan ang tatandaan natin. Okay, clearing the blockage, yun yung day 3 natin, no?
na isa sa pinaka-highlight o pinakamahalaga dito sa ating topic na ito, no, yung day 3, no. Kung hindi po ninyo na panood yung ating topic na yan, pwede nyo pong balikan, no, yung replay. At ang ginagawa ko po ngayon ay ina-upload ko sa YouTube lahat para pwede ninyong balikan yung ating mga napag-aaralan. Etong day 3 kasi ito yung pinaka-highlight dahil hindi lang ito dito natin gagawin, ano, yung kumbaga yan yung kumbaga mine-maintain natin yung ating puso, yung ating damdamin na maging malinis, walang balakid para ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay tuloy-tuloy, no? So, dyan natin na-discuss yung pride, yung mga sample ng mga balakid ay yung unforgiving heart, yung selfishness, no? So, yun yung palagi nating nililinis o binabantayan sa puso natin na wag itong manatili dito dahil yun nga hindi tayo dadaluyan, no, ng pagpapala ng Panginoong Diyos kung meron tayo noon. Yung 'di ba doon sa kanta rin natin, 'di ba? If we are living in sin, we cannot be a channel of blessing. Yan. And yung day 4 natin, ito yung kahapon, practical channel. So, ito yung na talaga dapat ay nakikita sa ating buhay, no? Ginagawa natin, lagi nating in-exercise, no? Yung pagbibigay hindi lamang doon sa resources kundi yung oras, kung ano yung dito natin diniscuss kung ano yung mga bagay na pwede nating i-share sa ating mga kapatiran o mga mahal sa buhay o sa mga taong nakakasalamuhan natin na nangangailangan ng tulong, katulad ng hindi lamang yung material na bagay kundi yung oras natin, yung ating encouragement, yung ating salita, 'di ba? Yung mga bagay na yan at yung panalangin natin, no, sa ating kapwa. Ayan. So, sabi nga, faith without work is dead. Ayan. So, kung tayo ay nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no, makikita yan sa ating gawa, sa ating pamumuhay, kung papaano tayo tumutulong o kumakalinga sa ating mga kapatiran at mga mahal sa buhay na nangangailangan. And, so, ito na, day 5, no? Ito yung last. Living a life of overflow. Wow. Ito na, living a life of overflow. Ito talaga yung gusto nating destination natin, no? Ang mabuhay ng sagana, no? Sagana hindi lamang syempre sa material na bagay, no? Yung meron kang peace of mind, meron kang contentment, yan, yung wala kang kaaway, at yung meron kang magandang relationship sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo, nakapaligid sa'yo, and nararamdaman mo yung pag-ibig, no? You are filled with love. So, ngayon for day 5, no, the focus, no, shift from the act of giving to the result of living. Yan. So, ano ba yung magiging resulta, no, ng buhay ng isang taong dinadaluyan ng pagpapala at kumbaga itong pagpapala na ito ay naibibigay, no? Kumbaga ano ba ang resulta ng ganong klaseng pamumuhay na ikaw ay nakakapagbigay, hindi lamang ikaw yung tinutulungan kundi ikaw ay nakakatulong din. Yan yung target natin eh. Yung hindi lamang tayo yung tumanggap ng tulong kundi tayo ay makatulong din. So the beautiful irony that the more we allow God to flow
through us. Yan yung ating yan yung ating goal, no? Yung habang yung nagpapatuloy yung biyaya ng Panginoong Diyos sa ating buhay na sumasagana rin, no, sa lahat ng nakapaligid sa atin. So, the more refreshed we become ourselves. Yan. So, the more we allow God to flow through us, the more refreshed we become ourselves. Ayan. So, day 5, no, living a life of overflow. Yung ugat nitong ating pag-aaral sa umagang ito, no, dun pa rin tayo sa the paradox of the pipe, no, in the natural world. Kumbaga, ito pa rin ang ating gagamiting analogy o yung sample natin, ano, yung pipe. A pipe that carries water doesn't keep the water. Yet, it is the first thing to be kept wet and cool by the flow. Kung iisipin nga naman natin, no, ang pipe na pinagdadaluyan ng tubig, no, hindi niya iniipon yung tubig kasi nga dumadaloy. Pero, ang mapapansin mo sa kanya, siya yung unang nababasa. At patuloy siya, no? Hindi siya ang pipe hindi yan natutuyo. Kasi nga patuloy na dumadaloy yung tubig sa kanya kahit hindi siya nagko-contain ng water. Ang mapapansin mo sa kanya is lagi siyang basa, no? Lagi kasing dumadaloy yung tubig sa kanya. So, this is the spiritual life of overflow. So, eto yung ating analogy para dito, no? Yung kahit hindi nako-contain sa atin at naibabahagi natin, pero hindi siya humihinto, no? Tuloy-tuloy lang siya, no, na nagpo-flow. So, when you commit to being a channel, you discover that you don't run dry. Yan yung maganda, no? Pagka nag-commit tayo na maging channel of blessing tayo, mapapansin natin na hindi tayo natutuyo, no? Hindi tayo nawawalan. Hindi tayo kinakapos. Hindi tayo kinakapos sa kasiyahan, sa peace of mind, no? At lalo't higit, ganun din sa mga resources, no? Instead, the constant movement of God's grace through your life keeps your own soul well-watered. Ayan, di ba? You move from a life of striving to a life of surplus. Ayan. Yung surplus, ito yung, surplus. So, mas marami pa, no? So, mas marami pa yung na-accumulate mo. Mas marami pa talaga yung blessing na natatanggap mo. Dahil ikaw yung channel, no? Ikaw yung ginagamit ng Panginoong Diyos. So, yung kasiyahan sa puso mo na makapagbigay, hindi yan napupugnaw. Yung kapayapaan sa isip mo na nakatulong ka, andoon siya palagi. Yun ang yung sinasabi ko nung umpisa pa lang, no? Na nasabi ko, naranasan nyo na ba yung merong lumapit sa inyo, pero kumbaga wala kang maitulong, nakakalungkot yun. Pero napakaganda nung alam mo na may lalapit sa iyo, may problema siya, kahit hindi material, no, na bagay, pero alam mong makakatulong ka sa kanya, masosolve yung problem niya. Katulad nung binanggit ko nung nakaraan, yung inaanak ko sa kasal. So, bago siya ikinasal, no, lumapit siya sa akin na yun na nga parang gusto nilang itama yung buhay nila, yung sarili nila, hindi nila alam kung papaano dahil nakikita nila na alam nila may blessing pagka naitama yung kanilang buhay. And then yung time na yun, sabi ko mag-pray tayo, no, mag-pray tayo. And pagkatapos namin mag-pray, yun, sabi ko, in-encourage ko siya na pumunta ka kaya ngayon sa munisipyo. Yun. So, naikwento ko to kahapon. Nakwento ko ulit, no. Ibig ko sabihin, yung ganun na, yung idea na ganun, yung damdamin na ganun, bigla lang siyang dumarating after
kadalasan after mong mag-pray, after mo ipanalangin yung tao na yun na nangangailangan nitong tulong na ganito, no? So hindi lang material na bagay, no, ang pinag-uusapan natin dito, no, yung solusyon din sa mga problema. So nagiging pagpapala tayo. So yung ganun, no? So nakalagay nga rito, no? You move from a life of striving to a life of surplus. Ayan, kasi yung mga mahal mo sa buhay, nakikita mo nagiging maayos na rin ang kalagayan nila. Ayan. So, eto, yung ating Bible verse para sa umagang ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Isaiah, no, kapitulo 58, versikulo 11. Sa English, Isaiah chapter 58, verse 11. Ayan, sige, buksan mo nga, anak. So, sa English sabi niya, "The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail." Wow, ang ganda, no? Etong sun-scorched land, ibig sabihin ay, no? Mainit na lugar, at pwedeng matuyo lahat ng pananim, pero ikaw ay magiging katulad ng well-watered garden. Yan. Sabi niya, no? Ganun niya dinescribe, no? Yung tumatalima sa ating Panginoong Diyos, yung nakakonect sa ating Panginoong Diyos, no? The Lord will guide you always. Andoon yung guidance ng Panginoong Diyos, and He will satisfy your need. Yan. So sa sitwasyon, kahit yung kalagayan mo o nasa lugar ka na mainit at natutuyo yung lupa, pero ikaw magkakaroon ka pa rin ng kalakasan, no? And you will be like a well-watered garden, 'di ba? Whose waters never fail. Basahin mga anak sa Tagalog, maganda rin sa Tagalog ito eh. Sabi po dito, "At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ang iyong mga buto, at ikaw ay magiging parang halamang na dilig, at parang bukal na tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat." Yun, napakaganda, no? Thank you. So, yun nga, no? The never failing stream. Yun yung dinidescribe dito, no? Yung bukal na hindi natutuyo at patuloy. Kasi syempre, ang ating Panginoong Diyos, siya lang ang may kakayahan, no? Na magkaloob ng ganyan sa atin. So, this, no? Itong verse na ito, describes a person who spends themselves on behalf of the hungry and the oppressed, no? So, etong binabanggit dito sa verse na ito, no, na sa kabila ng kagutuman, ayan, andyan ang ating Panginoong Diyos, no? God promises that this person, the channel, no, will not become a desert. Yan. Yun yung maganda dito, no? So, ito ay salita ng ating Panginoong Diyos na pwede nating panghawakan, no? Na kung tayo ay channel of God, no? Hindi tayo matutulad sa natutuyo lamang, no? Para tayong garden na well-watered. No? So, the world tells us that if we give, we will have less, no? But the kingdom of God operates on the law of the overflow. Yan. So when you are a spring whose waters never fail, it's because the pressure is coming from the source, not your own effort. No? Dito sa mundo, ang itinuturo sa atin, no, mag-secure ka, magtabi ka, kasi
hindi mo alam kung anong mangyayari, at least meron kang mahuhugot, no? Maging maingat ka sa mga taong bibigyan mo, yung mga ganun, ano? Dahil totoo naman na maraming scammer sa panahon ngayon. Totoo yan. Yan. And kung tayo ay hindi rin naman magiging marunong, no? Tayo ay maloloko, at pagka nakaranas tayo nitong pangloloko na ito, andun na yung ano natin, no? Doon na yung parang magiging ano ka na? Ano bang tawag doon? Yung matatakutin ka na sa pagtulong. Ayan. Kasi yun yung gusto ng kaaway eh. Matakot ka na gumawa ng mabuti. Kaya anong gagawin ng kaaway? Ang gagawin niya, sasamantalahin, no, yung pagiging matulungin mo, pagiging mabait mo, no, itutulak niya yung mga tao, no, na pwedeng samantalahin yung kabutihan mo. And then after nun, yun na, mag-iisip ka na parang ayoko nang tumulong kasi parang sa tingin ko hindi naman gusto ni Lord na naloloko ako, no, yung mga ganun na yung naiisip mo. Yun yung itinuturo kasi ng mundo, no. Pero ang kingdom of God hindi ganun nag-ooperate, no. So sige, dito muna tayo, pag-usapan muna natin to kasi ito yung real talk na tinatawag, 'di ba? Gusto nating tumulong, pero merong mga tao na pwede tayong samantalahin, no? So ano yung gagawin natin? Ako, based on my experience, una talaga, ipanalangin mo. Kaya hindi ako agad minsan nagre-respond, no? Gusto ko munang ipanalangin muna yung tao, kung tama ba. Merong akong experience na may humingi ng tulong sa akin. At pinag-pray ko, inanda ko na yung tulong. Inutusan ko ngayon yung aking anak at yung aking pamangkin, na dalawa sila eh. Sabi ko, sige, ano nyo to, padala nyo, ito yung number niya. Nung time na yun, wala pa akong GCash number. Matagal na yan eh, no? Padala nyo, ganyan. Pagdating doon, sabi ng pamangkin ko, auntie, hindi daw gumagana yung number. Ay, ganun. Sabi ko, bakit kaya? Di, minessage ko, sabi ko, hindi daw mapadalan yung number na yan. So, sinabi ko. So, ang daming naging balakid. Nung sumunod, nagbigay ng ibang number. Tapos, nung sumunod, nung pagpunta doon, parang parang cut offline na yata. Basta ang dami hanggang sa nakailang araw pa. Pero talagang nangungulit siya. Kailangan daw nila. So, habang yun, ini-interview ko, bakit, anong kailangan saan, sa pag-a-apply daw ng trabaho, ganyan. Tapos, di ngayon iniisip ko, bakit kaya wala ba siyang trabaho? Ayan. Tapos, nung malaman ko, meron naman pala siyang trabaho at siya ay naglilingkod pa sa Panginoon. Pero pala, hindi ko alam kung nagkaroon siya ng tampo o ano. Nag-decide pala siyang mag-stop na sa paglilingkod at mag-a-apply na lang ng trabaho kasi nga nagtampo siya. So, doon ko naisip, sabi ko, baka hindi gusto ni Lord. Yun yun, bigla ko na lang naisip na ganun kasi pala siya, naglilingkod pala siya eh. Kaso nga lang nagtampo siya, kaya gusto niya na maghanap ng ibang trabaho. So, kaya pala sabi ko, nakailan na kami. Hanggang pa nga eh, na may nangyari pa, nawala pa yata yung kasama nung pera na yun. Hanggang bumalik-balik pa sila, nagpabalik-balik pa yung anak ko tsaka yung pamangkin ko. Kaya doon ko naisip na hanggang sa hindi natuloy, hindi ko na-send, no? Feeling ko nung time na yon ay hindi yun yung will talaga ni Lord. So pinag-pray ko talaga. Pero meron naman yung mga tipong talagang wala kaming budget. Eto, kaso nga lang may sakit, yung mga ganun,
kung maari, ayaw na namin pahiramin. Ano lang, gusto namin yung hindi na niya kailangan pang hiramin. Yung bang kung ano yung kaya na naming ibigay mismo. No? Kung maari, yung pwede na naming ibigay. Yan. Kaya minsan din talaga, minsan hinihiram ko nga yung pera ng anak ko. Pahiram nga muna ng baon mo. Yung mga ganun, ano. Nagsasacrifice din talaga kami. Kaya, yun yung nakakalungkot na pagka halimbawa nagsasacrifice ka, tapos, biglang mababalitaan mo, humingi sila ng tulong, pero after nun, mga ilang araw nag-post sila na nag-iinuman sila, nag-party sila o nag-birthday party sila, nag-inuman sila, pero nang hiram sa'yo o humingi sa'yo ng tulong para sa anak niyang may sakit. Yun, nakakalungkot yun, di ba? Doon parang feeling ko na scam din ako. Yung mga ganon, ito yung totoong nangyayari. Gusto mong tumulong, pero eto minsan yung makikita mo. Ayan. So doon sa panahon na ganon, nagkakaroon ka na tuloy ng pagdadalawang isip sa pagbibigay ng tulong. Yan. Pero kasi dito sa sinasabi ng Panginoon, no, dapat kung tutulong ka, dapat talaga bukas palad ka, no, sa pagtulong. Yun ang kasi nga kung papaano niya in-spend yun, kung ganun yung ginawa niya, siya rin ang mag-aani. Yan. Yun yung tatandaan natin, no? So, para hindi na tayo ma-discourage pa sa pagtulong, huwag na nating tignan, no? Kung halimbawa na itulong mo and bigla mong na-realize na hindi pala siya worth na tulungan, pero naitulong mo, huwag kang ma-discourage. Kasi, yung time na yun, nagamit ka talaga ng Panginoong Diyos and siya ang magre-reward sa'yo. Ayan. So, dun sa binigyan mo, ibig sabihin, yung tulong mo sa Kanya, huminto. Ayan, sa Kanya. Hindi na siya naging channel of blessing. Kasi nung pinagpala na siya, nag-party na siya, nag-inom-inom na sila, nag-ano na sila, no? So, sa Kanya huminto. Kumbaga, pinadaloy mo yung blessing sa Kanya, pero pagdating sa Kanya, ay hindi na dumaloy. Yan, hindi na nagtuloy-tuloy pa kasi nga iba na, no? Iba na yung kanyang naging sentro. Yan. So kaya tatandaan natin, no, the kingdom of God operates on the law of overflow. Yan. Ang totoo niyan, gusto ng Panginoong Diyos lahat tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Yun yung gusto niyang ibigay sa atin. Pero minsan kasi tayo lang yung sumisira talaga eh. Dahil pagka meron tayong biyaya, may mga pagpapala tayo, kung ano-ano yung nagagawa natin, nadadala tayo sa sin, no? Doon sa meron akong kakilala, no, nung sila ay mahirap pa sa buhay, very intact silang pamilya, no? Lagi silang magkakasama, nagtutulungan, no, kahit maliit na biyaya yan, masaya sila, no. Pero nung nakagraduate na lahat sila, nung kanilang mga anak nakagraduate na at lahat sila, no, umalwan na yung buhay, doon na sila yung bang nagkakagalit-galit, nagkakatampuhan, no, nag-aaway-away, nagkasakit yung kanilang magulang, nag-iringan sila, sino ang magpapagamot kay ganito, ganyan. Yung mga ganon, no, pero lahat sila, nakalimutan nila noong dating, pa lang sila, nag-aaral pa lang sila, lahat sila nag-i-struggle pa lang. Pa lang sila, very intact sila, nagmamahalan, nagtutulungan pag may problema. Pero kung kailan naging maganda at maalwan yung kanilang buhay, doon sumama yung ugali. Yun yung nakakalungkot.
Yun yung nakakalungkot. Hindi yun ang gusto ng Panginoong Diyos. Gusto niya tayo lahat pagpalain. Pero yung hindi lamang material na bagay, no? Kundi yung spiritual natin, maging masaya tayo, maging mapagmahal tayo, no? Maging peaceful yung ating buhay, no? Yun yung overflow na binabanggit dito na dumadaloy, no? So nasa na ba ako? Ayan, so when you are a spring whose waters never fail, it's because the pressure is coming from the source. Ayan, not your own effort. So yun yung tatandaan natin. Kung maraming pagpapalang dumarating sa atin, tandaan natin, hindi dahil sa ginalingan ko, hindi dahil sa magaling ako, o masipag ako, malakas ako, ganyan. O kaya, malapit ako dito sa taong to, kaya tuloy, natutulungan niya ako. Hindi ganon, no? Kundi tandaan natin, si Lord ang nagpala sa atin. Siya yung nagbigay sa atin ng pagpapala na yon, no? Siya ang nagkaloob nun dahil alam niya na mula sa atin, meron ding taong pagpapalain. Ayan. So, living in overflow means you no longer fear, no? Sun-scorched land. Ibig sabihin, hindi ka na magiging matatakutin, no? Kung ano yung mangyayari bukas. Kasi alam mo na yung pagmumulan ng pagpapala mo ay hindi napupugnaw, hindi natatapos, no? Hindi nagra-run dry, because your satisfaction is tied to your connection with God. Yan. Not your external circumstances. Dahil tayo ay nakatali sa matibay na bato, no? Yung pag-asa natin ay nasa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo basta-basta mag-give up dahil andoon, no? Yung hindi tayo nakatali sa mga circumstances o mga pangyayari sa ating buhay. So you become a source of life for others even when the world around you is dry. Yan. Dito, no, meron tayong ilan to? 1, 2, 3 Bible verses, no? Para dito sa ating topic na magandang panghawakan natin, no? Ito yung the benefit of the overflow lifestyle. Ayan. So, tandaan natin, no? Gusto natin ng overflow lifestyle that comes from our Lord. Ayan, that comes from God. The superior joy of giving. Ayan. Ang Bible verse natin ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35. Ayan. So, Acts chapter 20, verse 35. Sabi niya sa English, "In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive." Ayan. So, tatandaan natin, no? Itong mga salitang ito, sabi ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang siyang nagsabi, it is more blessed to give than to receive. Sige nga. Basahin mo rin, anak, sa Tagalog. Ayan. Acts o Mga Gawa, Kapitulo 20. Ayan, Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35. Sabi po dito, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Yun, amen, no? So, dito sa verse na ito, no, hindi niya sinabi rito na, ano sabi niya, mas mapalad, no? Hindi niya sinabi rito, mas maigi, o mas maganda, no? Ang sabi niya rito, mas mapalad, no? It is
hindi niya sinabi it is better, kundi it is more blessed. Yan. Ang blessing kasi, ano to another word for being happy. Yan. Yung kasiyahan talaga sa puso. Yun yung sinabi niya. So, hindi ibig sabihin na pagka nagbigay ako ng 500, ay, makakatanggap ako ng 1,000. Hindi yun, no? Ang binabanggit kasi rito, yung happiness, no? Yung kasiyahan, no? There is a specific kind of dopamine, no? For the soul that only comes when we see God use us to change someone's day. Ayan. Yung dopamine, ito yung, ano na nga to? Ano natin sa katawan, yung ating cell ba to sa katawan? Ano na nga yan? Nakalimutan ko yung tawag. Basta yung dopamine, kumbaga yan yung ano natin, automatic sa katawan natin na pagka meron tayo niyan, hindi natin alam pero masaya tayo, no? Actually, yan yung gamot sa anxiety, no? Pagka merong ano yung dopamine mo, masaya ka, Yung feel-good hormone daw. ayun, hormone, yan. Yung feel-good hormone, yun yung dopamine, no? So, pag meron ka niyan, masaya ka, no? So, pagka nakatanggap ka ng biyaya, masaya ka for that moment na natanggap mo yung biyaya, no? Pero, syempre, pag naubos na yung, kunyari, binili ko na ito, o nagastos ko na, naibayad ko na ito, after a few days siguro, parang, ay, wala na yung, biyaya ko, wala lang pagpapala. Pero, eto, tandaan natin, no? Pag tayo ang nagbigay, ano na yun? A lifetime joy yon. Yan ang tatandaan natin. So, mas malaki yung dopamine na naibibigay sa atin ng pagbibigay kesa dun sa pagtanggap. Kaya, totoong it is blessed, no? It is more blessed to give than to receive. Ayan. So, yun yung first verse natin. Second verse natin, the pleasure of the Father. Ayan. Mababasa natin sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 16. So, Hebrews chapter 13, verse 16. No? Sabi niya sa English, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Ayan. Ayan, basahin ng anak ko sa Tagalog. Hebreo po. Oo. Hebreo 13, 16. So, tandaan natin, ano? Sige, basahin mo na, anak. Na ginawa hindi ayon sa kautusan ng hindi sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi sa ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Mali. 13. Ay, ano ba ba? Patingin. 13:16. Ay, shit. 13:16. Sabi po niya dito, datapat ang paggawa ng mabuti at ang paggabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Ayun, amen. Nalulugod ang ating Panginoon Diyos. Yun yung pinaka-importante. Matutuwa ang ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, the joy of the Lord is our strength. Yan. Kaya, napakaganda pagka nalugod ang Panginoong Diyos sa atin, no? The flow, no? So, when we live as channels, we are in direct alignment with God's own character. So, tandaan natin, no? Kung tayo ay nagiging channel ng Panginoong Diyos, naka-align tayo sa Kanya, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig, no? Yung mercy niya, yung habag niya, dumadaloy din yan sa atin. Dumadaloy din sa iba. Yan. So, yun yung tatandaan natin, no? So, just as a parent, no, takes joy in seeing their child share, God
God is pleased, no? When He sees His children acting like Him. Yan. Katulad ng isang magulang, ano, na kumbaga nakakatuwa pagka parehas kayo ng ginagawa. Kumbaga, katulad ako, no? Kung halimbawa, naalala ko kami dalawa ni Tin dati, mahilig akong magpasuot sa kanya ng ano eh. Kung ano yung suot ko, meron din siya, parang gano'n. Nagdadamit kami ng ano, minsan bibili ako ng tela pag nakakita ako ng mommy dress, tapos meron ding pang anak na dress, parang pinapasuot ko rin sa kanya. Parang tuwang-tuwa ako nakikita, pares kami, para kaming naka-uniform. Ayan, parang gano'n, no? So, di ko alam, pero nakakatuwa sa magulang yon. Kaya naiisip ko, mas lalo rin, no, sa ating Panginoong Diyos, na makita niyang naka-align tayo sa Kanya. Parehas tayo, kamukha niya tayo, no, katulad niya tayo. So, this pleasure of God provides a deep sense of fulfillment that no material possession can offer. Yan, hindi ito mapapalitan ng kahit anong bagay. Yung kasiyahan ng Panginoong Diyos sa atin, walang anumang bagay na pwedeng i-substitute dyan, no? So, napakahalaga na maging masaya ang Panginoong Diyos sa ating mga ginagawa. And last verse, no, the promise of supply. Yan, na matatagpuan natin sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 19. Ayan, o Filipos. Ayan, Filipos chapter 4 verse 19. Sabi niya dito sa English, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ayan, babasahin din ang anak ko sa Tagalog. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan nyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ayun, di ba? Napakaganda, no? This famous promise, no, was written to a church that had just been very generous to Apostle Paul, no? So, itong sulat na ito, no, ay isinulat, no, ni Apostle Paul sa isang church, ang church ng Pilipos, church ng Philippians, no? Sinulatan ni Apostle Paul, no? At dito niya sinabi, no, ito ay pangako daw, no, ng ating pangako ito, no. This famous promise was written to a church that had been very generous, no, kasi itong Pilipos ay naging ano bang tawag doon? Generous, kumbaga ay mapagbigay o maalaga, no, kay Apostle Paul. So the context is key, no. God promises to meet the needs of the channel. If you make it your business to care for God's people, He makes it His business to care for your needs. Yan, napakaganda, no. Kung kumbaga ay kakaririn natin, ayan, yung pagtulong sa ating kapwa. Kakaririn din ni Lord yung blessing, no, yung pagpapatuloy niya na pagpapalago sa ating buhay Kristiyano, sa ating pamumuhay, no. Hindi lang yan material, no, lalo't higit yung ating spiritual. Tandaan natin, no, na ang buhay natin dito sa mundo is connected to our spiritual life, no, kasi alam natin na after this life, alam natin na mas mahaba, no, yung buhay na pwede na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan, no, sa eternal life. Ayan. So, napakaganda na paalala sa atin at pagtatapos dito sa ating God's Channel of Blessing. Meron ka ba nais i-share, anak, dito sa ating topic? Ayan. Nasundan mo ba yung ating, ayan, nasundan ang aking anak yung, kasi siya yung nagsishare, no, yung 5 days na ito na God's Channel of Blessing. Actually, napakahalaga nito, no, dahil kung tayo ay nabubuhay bilang a channel of God, nasa serve yung purpose na nais ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Lahat tayo, no, ay may purpose ang Panginoong Diyos, no, sa ating buhay. No, kaya kumbaga ang isang upuan ay hindi ginawa
no, ng gumagawa ng upuan kung wala siyang naiisip na purpose para dito, no? So yung carpenter ng upuan, bago niya ginawa yung upuan, alam na niya, no, ito magiging upuan to ng anak ko, ganyan, o kaya ito ay magiging upuan dito. So meron na siya agad purpose para doon. So pagka nabali yung paanong upuan o nasira yung upuan, na biyak, so wala na yung purpose, di na nag-serve, ano nang gagawin, itatapon na, baliwala na. So yung bawat isa sa atin, no, kailangan mag-serve dun sa purpose na nais ng Panginoong Diyos. At kung nais niya tayo ay maging channel of blessing, no, tandaan natin na mas malaki yung pagpapala nung yung channel, kasi hindi siya natutuyo, doesn't run dry, no, parang yung pipe, no, na hindi natutuyo. Ayan, sige, ikaw anak. Sa akin po, yung natutunan ko po dito ay mahalaga po talaga yung sa buhay natin na maging daluyan po tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Hindi lang po dahil sa aware tayo or alam natin na meron tong kakibat or kapalit na pagpapala na ibibigay ng Panginoon, kung hindi dahil alam natin na magiging isa tayong mabuti na halimbawa sa kapwa natin na makakakita na ginagawa natin to, kagaya ng pinag-aralan din natin kagabi na isa tayo maging silbing mabuti na halimbawa or yung magsilbing nagre-reach out dun sa mga kapatid natin sa pananampalataya, na pagka pinili natin na tayo ay tumulong ng hindi labag sa loob natin, kundi yung merong parang kusa sa ating damdamin na ibigay ito para i-share din natin yung blessings na meron tayo, ay magiging isa din ito na maibibigay sa atin ng Panginoon, at ang kapalit nito ay mas doble pa or di kaya triple pa dun sa naitulong natin sa kapwa, kahit tayo man ay ginawan na ng hindi maganda, kagaya ng hinalimbawa kanina ni Mami, na if yung tinulong mo ay hindi naman pala nila ginamit sa kabutihan or sa parang sa pangsarili talaga na pangangailangan at para lang sa kasiyahan nila, ay meron pa din ito na ipapalit yung Panginoon. Hindi natin kailangan na tayo yung gumawa ng paraan na para hindi na tayo tumulong ulit, or hindi natin kailangang husgahan yung tao na yun, kundi kailangan lang natin silang ipanalangin, kasi baka hindi nila nalalaman or hindi nila naiintindihan yung magandang bagay na ginawa mo para sa kanila o yung gustong iparating sa kanila ng Panginoon. Kaya dapat lagi lang tayo magsilbing isang mabuting Kristiyano at maging silbi tayong daluyan ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, amen, no? Amen. Napakaganda, no? Sorry. Napakaganda na nabanggit, no, nitong aking anak, na mas maganda kung tayo ay motivated, no, sa pagtulong dahil sa pag-ibig natin, no, sa ating kapwa. Mas maganda yon, that we are motivated, no? Kumbaga, gusto ko talagang tumulong kahit walang kapalit. Pero tandaan din natin na hindi masama na tayo ay ma-motivate na tumulong, kasi alam natin may reward si Lord. Yan, tatandaan natin yan, na kumbaga ako nga sa anak ko minsan minomotivate ko rin yan pagka ganito, meron kaming treat ni dad. Ayan, di ba? Pagka maganda ang grades, may treat kami ni dad. So, parang something na ma-motivate din siya, no? And, ako rin dati, nung nag-aaral ako, minomotivate din ako ni Mami nun. Pagka may honor ka, sabi ni Mami,
i-video kasi nung panahon na yun mahal magpa-video ng ano ng graduation. Sabi niya i-video ko yung graduation mo. Ayan. Tapos hindi niya sabi niya kahit sabi ko paano yan mami kung halimbawa special award lang. Okay lang yan. Sabi ni mami kahit special awards yan, i-video ko, papabidyo ko yung graduation mo. Bigla siya nagulat. Meron pala talaga akong special award. Naku, sabi niya, mukha ipapabidyo ko talaga yung graduation ng anak ko. Tapos na-realize niya, ang mahal kasi ng nung time kasi na yun, magpabidyo ka, parang 5,000 yata ang bayad para i-video yung graduation mo. And then sabi ni mami, anak gusto mo ba pera na lang ibigay ko sa iyo? Kasi sayang yung 5,000. Nung time na yun, malaking pera yun Kaya sabi ko, sige po, pera na lang. Pero ang gusto ko doon, ang magulang, masayang ginagamit niya yung mga ganong bagay to motivate yung anak niya. And doon din natin maisip ko na tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos, no? Gustong-gusto niya tayong bigyan, no? At hindi masama na asamin natin yung reward ng Panginoong Diyos. Naalala ko rin noon, no? Merong kaming parang sobrang traffic. Tapos walang magpasakay sa amin. May isang van, no, naawa yung mag-asawang matanda yun huminto sa amin. Tapos saan ba kayo Sabing ganon. Nung time kasi noon hindi pa nakakatakot. Tapos sabi namin sa po kami? Sabi ko sa Muntinlupa po ako. O saan ka sa Muntinlupa? Sabing ganon. Kasi yata sila pabinyan sila. Sabi ko sa may po ako Santo Niño. Tapos sabi niya, o sige, sumabay na kayo sa amin. Di dalawa kami, no? Nahihiya kami kasi, kumbaga parang family yata sila na babiyahe pabinyan. So, nung binaba niya kami, nagbabayad kami. Sabi niya, hindi, wag na. Sabi ko, nakakahiya naman po. Sabi kong ganun. Kasi, sabi ko, hindi naman po talaga kami kasama. Sabi ko, kahit pandagdag na lang po ng gas. Sabi kong ganun. Sabi niya, hindi. Sabi niya, kasi, sabi niya, mas gusto namin yung reward ni Lord sa pagtulong. O, di ba? Bigla akong naalala, oo nga naman, no? Kasi ito, yung binibigay ko sa kanya, pwedeng maliit lang, no? Compare sa reward nga naman ni Lord. So, mas gusto nilang tanggapin yung reward ni Lord sa kanila sa pagtulong. Ayun. So, napakagandang konsepto rin, no, na dapat nating taglayin sa ating puso, no? Kasi syempre merong tao na pwedeng gusto nilang sa sobrang gusto nilang magpasalamat, gusto kanilang bigyan ng something, no? Pwede ring ipaalala natin sa kanila, hindi mas maganda yung reward na ibibigay sa akin ni Lord. I-keep mo na yan. Yung mga ganun, no? Ayan. So, thank you sa ating pagsama. And tandaan natin, no, na itong ating topic na ito ay hindi lamang for this month, kundi this is for lifetime. Pang tuloy-tuloy nating isabuhay. Ayan. So, bago tayo magtapos, tayo ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa napakagandang lessons na pinagkaloob mo sa amin mula nung day 1 hanggang sa pagtatapos nitong day 5. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbukas mo ng aming isip, pagpara-realize mo sa amin, Panginoon, kung gaano kahalaga ang maging channel of blessing. Tulungan mo kami, Panginoon, na anumang karumihan o kasalanan sa aming puso ay malinis. At tulungan mo, Panginoon, na ang aming puso ay daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Ikaw po nawa, Panginoon, ang magkaloob sa amin ng lahat ng aming pangangailangan para kami ay maging capable na tumulong sa mga mahal namin sa buhay at mga kapatiran, Panginoon, sa mga taong nakakasalamuha namin na dapat mabigyan ng tulong at ng mabuting salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming buhay ay maging liwanag, maging reflection, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan.
blessed morning po ulit sa bawat isa. And happy weekends. Ayan. So, see you later sa ating evening devotion. Bye po. Ayan. So, next month, magsisimula na tayo ng, next week na pala yun, no? Oo, February na next week. So, magsisimula na tayo ng panibagong lesson, panibagong series about love naman. Ayan, about love. So, bye-bye. Take care.